Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day to all. Before I start, please like, subscribe, comment, and share. I know I don't have followers yet, but I hope someone is gonna follow me one day. So ito na nga, nakakaloka, 'di ba, yung nangyari sa Senate hearing, Blue Ribbon Senate hearing kahapon. Grabe, wala talaga akong masabi sa sobrang tapang ni PRRD. Wala na talaga akong masabi pa. Napaka-straightforward niya. You know what guys, if I'm gonna pick a person's personality o pagkatao, mas okay na ako dun sa nagmumura, pero may totoong malasakit at puso sa mga tao. Mas okay na ako sa palaban at gumagamit ng kamay na bakal sa mga kriminal at sa mga masasamang tao, kasi alam natin protected yung family natin from criminals, right? I would prefer a person na ganyan ang pagkatao niya, hindi natatakot sa mga kriminal. Bagkus yung mga kriminal ang takot sa kanya. Kesa naman yung nagbabait-baitan na hindi nga nagmumura, palasimba at kung ano-ano pa, pero wala namang puso. Ang iniisip niya lang yung sarili niya lang, yung sariling kapakinabangan niya, yung kung ano yung mahihita niya para magkamal siya ng maraming salapi. Yan ang nakakahiyang iidolo. Kahit kailan hindi ko kinahiya na I am idolizing and I am very proud na makita ko yung pamumuno ng isang Duterte. Kesa sa mga nangyayari na ang bait-bait, hindi nagmumura, palasimba ko, no? Pero, sila naman yung may mga ginagawang anomalya behind people's back. Like they're the one who's corrupt, they're the one who's like stealing money from the government, you know? So, aanhin mo pa yung pagiging righteous mo and mabait mo kung pansariling pakinabang lang at pangsarili lang yung iniisip mo. Etong si Hontivirus, si Risa Hontivirus, ang sarap niyang tirisin. Para siyang kuto na nasa ulo mo, na kinakagat-kagat yung ulo mo kaya kating-katik ka. At gustong-gusto mo na siyang tirisin o gusto mo na lang sunugin yung ulo mo. Para mawala na yung kuto. Ganun lang ang tingin ko sa kanya. Ang lakas ng loob niyang magsabi, that is unacceptable. Eh, who cares? Eh, hindi rin naman natin siya ina-accept sa buhay natin, di ba? Unacceptable din naman siya sa lahat ng mga Pilipino. Wala na siyang ginawa kundi batikusin ng ang Dutertes. Pati mga KOJC dinamay pa at lahat ng mga matitinong tao, yun yung tinatarget niya. Kaya ang alam ko sa babae na to, demonyita to eh. Alam mo yung ipinanganak na walang gagawin sa'yo kundi kontrahin yung buhay mo. Yung mga ginagawa mo mabuti, kinukontra niya kasi demonyita siya. Demonya siya. Yun ang tingin ko sa kanya. Ang lakas ng loob niya. Ayoko sa bastos at walang hiya. Eh, kala niya naman hindi siya bastos. Eh, mas bastos nga siya sa ginagawa niya sa KOJC. Ay, yung ginagawa niyang pagbabayad ng tao para meron siyang mga witness sa mga fake niyang mga ginagawa sa ba yung hearing na yan. Hindi ba kabastusan din yun at kawalang hiyaan din yun? O anong tingin niya sa sarili niya? Hindi siya walang hiya? Siya ang pinakawalang hiya sa lahat ng walang hiyang nakita kong senador ngayon. And I hope hindi na siya tumakbo dahil last niya na yan. Alam mo, nakakagigil siya kagabi kasi ang yabang niya, nagpapaka-righteous siya, hindi niya alam. Siya na lang yata ang hindi nakakaalam na bastos din siya. Na walang hiya din siya. Yung tinatawag niyang bastos at walang hiya, yan lang naman yung taong totoong nagmalasakit. Totoong nagmalasakit sa sa mga Pilipino. Yung sinasabi niyang walang hiya, yan lang naman yung taong ibinuwis niya yung buhay niya para protektahan ang mga Pilipino for the last 6 years of his term. At yung ginawa niya sa Davao. So, kung meron mang bastos at walang hiya, yan, si Risa Hontivirus. Na, alam mo yung binavirus niya yung isipan ng mga tao na
pinipindaw niya si PRRD na masama si PRRD. Masama si PRRD sa mga kriminal. So, kung kriminal ka, magiging masama din siya sa'yo. Kaya I'm pretty sure naman, baka kriminal ka din kasi inaalagaan nyo yung mga kriminal pinoprotektahan nyo. Kulang na lang, lagyan nyo ng dede at gatas para protektahan yung mga kriminal. Ang lalakas ng loob nyong sabihin yung mga human rights ng mga criminals. What the F? Paano yung rights din ng mga victims ng mga kriminal na yan? Did you ever do something to protect those people who are victims of your pinaglalaban mong mga addict? Did you actually do something about it? Wala, kasi ikaw yung pinakawalang ya at bastos sa lahat. Yun. Ikaw ang pinakademonyita, Risa Hontivirus. Sana makarating sa'yo tong video ko na to dahil gigil na gigil ako sa pagiging pa-righteous mo. Hindi ka righteous, girl. Hindi ka righteous. Ikaw ang isa sa pinakamasamang senador na nakilala ko sa buong buhay ko. Parehas lang kayo ni Dilima. Ang kakapal ng mukha nyo na kumuha pa kayo ng posisyon sa government. Tapos ganyan lang din ang gagawin nyo. Babalahurain nyo lang yang Senado. Sa totoo lang. Kaya nang gigigil ako sa'yo. Buti na lang hindi. Sakala mo ba magpapa-intimidate sa'yo si PRRD? Kuto ka lang sa kanya, men. At sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, wala rin pakialam sa'yo yung mga tao. Unacceptable ka rin sa amin. Kung bastos ang tingin mo kay PRRD, mas bastos ka at mas walang yaka. Dapat alam mo na yan ngayon kasi mukhang hindi ka pa aware na ikaw ang pinakabastos sa lahat ng bastos. Now you know already. Maybe nobody told you this, but you are the most bastos senator na nakilala ko sa buong buhay ko. Kaya mahiya ka. Lumayas ka dyan sa Senado at doon ka na lang sa pamilya mo. Baka sakaling ipagmalaki ka nila kung kung dapat ka bang ipagmalaki. Kasi kung ako, kamag-anak mo, ikakahiya kita, men, di na ako uuwi. Yun lang masasabi ko. Anyways, nagigigil lang ako sa kabastusan ni Hontivirus. Pero ganun pa man, I'm so proud of PRRD. Hindi talaga siya nagpatinag. So go support lang natin si PRRD at marami pa akong sasabihin later. Yun lang masasabi ko, and let's support PRRD. And please like, subscribe, and comment, and share. Thank you guys. God bless. Bye.